Matatagpuan ang hugis perlas na isla ng Camiguin sa north coast ng Mindanao. Welcome to Camiguin, man! So, first order of business, mode of transportation. Galing tayo sa airport. And normally, yung mga turista dito, ang kanilang primary mode of transportation ay scooter! Scooter! Parang pag pupunta ka ng Siargao, ano ba? Pwede ka pumunta sa Siquijor. Alam mo kasi pagsakay ng scooter ay sobrang, how should I say this? Cheap? Well, it's 500 pesos for 24 hours. And it's just really efficient. It's cost efficient, it's time efficient. Basta't ang importante, marunong kayong magmotor. For 500 a day, marerentahan ito ng full tank. Basta't full tank nyo ring babalik, Bieros. Para sa pamilya at barkada, swak naman ang van rental para libutin ang isla. Nag-uumpisahan ang ating jam-packed adventure. First things first, breakfast. Mula sa aming cabin, makikita sa tabi mismo ng daan ang Camiguin Checkpoint. Literal na stopping point ng biyaheros para kumain. Oh, bako na ito mag-umpisa mag-ikot dito sa Camiguin. Kain muna tayo. Okay, wala kasi gutom na eh. Dari mo karta niya. 100. Kasi ito makakaog 100 dito. May mura dito ba eh? 100 yung pira ko, paano to? Okay, 100 dito. Kasi na tayo dyan. Kasi na natin. One-stop shop ang Camiguin Checkpoint. At kung isa kang biyahero na naghahanap ng almusal as early as 5 a.m., this is the place to go. Kasya pa ba eh? Oo, kasya. Safe order. Okay. Biyahero-friendly ang kanilang breakfast budget meals from as low as 15 pesos to 105 pesos only. Leto na. Akala ito? 105, sir, yung ano po, 105? isang set na po. Ano sa daan mo? Ilista lang muna na yung mabalik mo galing kayo Manila. 200. Thank you, sir. Hindi na lang mo, itatabi ako dito. Ito yung ano. At 45 pesos na lang para sa pampagising na freshly brewed coffee. Aba, mukhang kaya ng libutin ng Camiguin dahil busog na. Sunod sa ating agenda, ang isang tuluyan na 1 minute away lang mula sa Camiguin Checkpoint. Sa Eco Lodge na ito, meron iba't ibang free diving trainings and courses. Pili na lang kayo, biheros, kung ano ang swak sa inyo. Habang ipinapaliwanag ni Robert, ang certified Molchanov's Wave 3 instructor trainer ang aming gagawin. Teka, nasaan ang BND team? Aba, iba pala ang agenda nila ngayong umaga. Kung ako underwater, sila naman sa tuktok ng bulkan. Kung kayo ay mahilig sa hiking, hindi dapat palampasin ang pagbisita sa Mount Hibok-Hibok ng Camiguin. Pero take note, biheros, maglaan ng higit sa isang araw sa isla kung gusto nyo itong akyatin. Kaya ng BND team? Pagod. Kapuy. Uwi na tayo. Habang malayo pa ang BND team sa peak ng Mount Hibok-Hibok, lulusong muna ako. May layong 170 meters ang kailangan languyin para marating namin ang dive site. Dahil mababang languyan ito, back to BND team na muna ulit tayo. Sarap! Suko na ako. Kaya pa? Kaya natin. Kaya natin yan, Tayo guys. ba tayo? Hinahamon ko kayo, Aisel and Jamaica. Lapanis. A few moments later. Isang oras kalahati na. Naka-isang oras kalahati na tayo. May tukod pa ako nito. Masakit yung mga binti kasi first time eh. Matapos ang mahigit 2 oras ng paglalakad, tiyubog muna kayo, guys. Kaya niyo yan. Kayo pa ba? Habang nagpapahinga sila, tuloy pa rin ako sa aking freediving. At narating ko na ang dive site na Gypsy Rover. Mahigit 20 years na raw mula nang lumubog ang sailboat na makikita rito. Ngayon, nagsilbi na itong artificial reef. Habang umaaura ako underwater kasama ang aking freedive instructors, teka, sino yung bagong biyaherong kasama nyo? Mula jump off hanggang sa pag-akyat, sumusunod siya sa BND team, kaya naman pinangalanan siyang Sali. dahil siya'y nakikisali. Hinihintay din niyang tuwing may nahuhuli sa team. Good dog, Sally. Samantala, nasubukan ko naman ang line training ng hanggang 50 meters.
As usual, sabak na naman tayo agad. Minimal briefing. But I guess if you bring that constant sense of adventure with you all the time, which is a very useful skill and tool whenever you travel, then you will actually, find the joy. Just utilize and just maximize that experience. Kahit na anumang depth madating mo, you're at least meron kang may babaw na kwento pag-uwi mo. It was another crash course for freediving, but this time with a rope. This one, may konting technical side. Like, we started off with 7 meters. How you actually hold the rope, how you become more streamlined in order to have lesser drag pagpababa ka ng tubig. Another reminder not to think of time, not to think of how deep you are, but just enjoy the moment. And I think that kind of helped me when I was going to 7, going to 10, going to 12, going to 15 meters. Syempre, we also have limitations because of our limited experience. But more importantly, we enjoyed the experience and we can't wait to do another freediving experience in some other place than the beautiful Camiguin. Habang ako nagpapahinga, tuloy pa rin ang BND team sa pag-akyat. Kaya niyan. For the go, for the go, for the go, go, go! Guys, watch and learn. Trivia muna, biyeros. Alam niyo ba na nabuo ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PhilVolcs dahil sa huling pagsabog ng Mount Hibok-Hibok noong 1951? Dati itong Commission on Volcanology o COMVOL. Now you know! At matapos ang mahigit 3 oras na lakaran, narating na nila ang isa sa mga crater ng Mount Hibok-Hibok. Para mapanatili ang ganda ng bulkan, may paalala si Kuya Edwin sa mga nais umakyat. Clay go! Clean as you go! Dapat ang mga plastic bato, mga basura, pag-akyat, pagbaba na naman, dadalhin naman bababa para walang maiwan dito na kalat. Habang mga halaman tulad ng awapuhi o shampoo ginger na nakita ng BND team, kunan lang ng litrato at huwag pitasin. Mula sa ilalim ng dagat at tuktok ng bulkan, ahon na tayo pabalik sa kalsada. Biyaheng Sunken Cemetery na tayo, biyeros. Ang Spanish-era cemetery na lumubog noong 1870s nang sumabog ang Mount Vulcan, idineklara bilang isang National Cultural Treasure ng National Museum of the Philippines noong 2018. Bago ituloy ang biyahe, stop muna! Morning! Keeping! Ay, nako, na-miss ko na yung keeping. Bagong luto pa ba yan? Yun, yung sauce, na-miss ko yung sauce. Magkano po isa? 12. 12? Opo. Sige, kuha po ako ng 5. Na-miss ko to, ah. Yun! Ano nga pala po yung ingredients ng sauce? Gawa sa sir, niyog at saka asukal. So yung asukal, medyo ano to, brown sugar po ba? Brown sugar. Brown sugar. Tapos lutuin. Kala nyo sa akin ang lahat naman. Hindi naman. Some scroll na yan. Hindi ko makain yung lente. Para maginhawaan sa biyahe, quick dip muna tayo sa isang refreshing pool na 8 kilometers away lang, ang Soda Water Pool. Dito, ang tubig mula raw sa isang bukal at lasang soda? All natural at hindi raw ito nilalagyan ng chlorine. Every week, Monday, dinidrain namin yung pool, nilinisan namin yung pool. Hindi lang tayo inom sa pool kasi may drinking area po tayo doon sa gilid. Ang entrance fee sa Soda Water Pool, 75 pesos sa mga turista, habang 50 pesos naman sa locals. Good for a maximum 3-hour stay. Meron na rin silang cottages na 150 pesos lang. Kaya sandali, ano bang klase ng soda water? Masarap ang soda, parang buko. Masarap siya, parang sa may tamis siya at sa same time parang mineral siya. Ang sabi naman ng BND team? Meron nakatikim ng ganitong lasang tubig. Sa mineral, siyempre, mga bago ako, ang lagi kong uminom ng mineral. Pero siya, parang sinasabi lang lasa nga na mapakla. Mapakla siya at the same time. Weird lang yung lasa para sa akin. Lasa siyang tubig na malinis. Pero pag ininom mo siya, merong parts na may onting lasa nga ng soda or soft drinks. Pero may ibang part na parang normal lang siya na malinis na tubig. Lasang malinis. Habang ang assistant cameraman nating si Mong,
Nakaka-happy ata ang soda water. Tuwang-tuwa yarn. Nakaka-refresh din maligo sa malamig at tubig ng falls. 4.5 kilometers lang mula sa soda water pool, mararating na ang Tuasan Falls. May taas itong 20 meters, pero hindi lang ang linaw ng tubig ang mapapansin, kundi ang malinis na kapaligiran. No basura spotted, kahit sa kasulok-sulukan. Accessible din ito dahil ilang lakaran lang mula sa parking, makapagtatampisaw ka na. For only 75 pesos, 1 tusawan ang makakaligo ang mga turista, habang 50 pesos naman para sa mga local ng Camiguin. Talagang perfect for a biyahero family dahil sa halagang 300 pesos, pwede na rin mag-picnic. Kung galing kayo ng Maynila, may 2 options para marating ang Camiguin. Want hassle-free travel? From Manila, take a flight to Cebu, then a connecting flight to Camiguin. May sariling airport ang Camiguin. Pero kung gusto mo ng budget-friendly, mula Maynila, merong flight papuntang Laguindingan Airport ng Cagayan de Oro. Mula riyan, kailangan lang sumakay ng van para marating ang Balinguan Port. Hanggang sa marating na ang Benoni Port ng Camiguin. At van ride lang ulit papunta sa inyong tutuluyan. Hassle-free na rin ang pagbisita sa Camiguin. Kailangan lang magparehistro sa Clean Camiguin QR, ang official contact tracing system ng probinsya. Bisitahin lang ang Clean Camiguin QR website. Piliin ang appropriate category ng registration at piliin ang first-time visitor. Kailangan lang ihanda ang requirements tulad ng latest picture, valid ID, at selfie habang hawak ang valid ID. Fill in the necessary information and upload the requirement. Siguraduhin lang na tama ang lahat ng detalye at pwede nang i-download ang inyong personal QR code. Para sa schedule ng pagbisita sa isla, ihanda lahat ng detalye ng accommodation, transportation, at booking confirmation. Huwag kalilimutan ang inyong QR code sa biyahe, mga biyahero. Kung naghahanap naman kayo ng matutuluyan sa Camiguin ng comfy, IG-worthy pero budget-friendly, look no further. Mahigit 4 kilometers lang ang layo ng resort na ito mula sa Camiguin Airport. Ang ino-offer po namin dito is the accommodations, yung mga rooms. Meron po kaming 13 cabanas total po. Yung 3 is the Modern Cabana Queen. The rest, 10 cabanas is yun po yung Cabana Bunk good for 4. Ang Modern Cabana Queen na perfect for 2, 2,198 pesos per night. Samantalang ang Modern Cabana Bunk naman na good for 4, 2,498 pesos per night. Lahat ng Modern Cabanas, gaya ng Queen at Bunk, meron sariling air conditioner, bathroom na may shower with heater at TV. Para sa pamilya at barkada, nariyan ang kanilang Superior Cabana na swak ang hanggang 10 tao for only 3,498 pesos per night. Meron itong sariling living room, dining area, kitchen na may refrigerator at comfort room. Nagkalat din ng Instagrammable spots. Magpapuli ba naman ng BND team? Walang hindi aaura sa pamilyang ito. Dahil siguradong gutom na sa biyahe, kain ulit. Ang hindi dapat na palampasing tikman kapag nasa Camiguin, ang ipinagmamalaki nilang version ng ginataang manok, surol. Pwede yan matikman sa restaurant na ito sa Mambahaw. Chef, tirayan na natin surol na to. Babalita ko, it is mga pinagmamalaking soupy dishes dito sa Camiguin. Sige, Chef. Game. Igigisa muna ang bawang, sibuyas, at luya. Sunod ang native na manok. Lalagyan ng gata, tanglad, at oregano. Lulutuin lang ang manok hanggang lumambot. Saka ilalagay ang mga pampalasa. Lalagyan ng bell pepper at hihintaying maluto ng kalahating oras. Paano nagluluto ng surol dito? Minsan nilalagyan nila ng papaya. Parang nilalagyan ng sitaw, parang ano. Okay. Depende sa... So parang ano nga, tinola. Lansones, nilalagay ba ng lansones? Hindi na siguro, ano? Hindi ko. Kapag kumulo na, ilalagay na ang angkakang gata. Ihulog ang dahon ng sibuyas at hintayin lang ulit na kumulo ang gata. Tikiman time! Pero save the best for last muna para matakam kay Beros. Tikman muna natin ang dalawa pa sa bestsellers ng kainang ito. Sizzling Sinigang. Letters na lahat yan, ha? Sizzling Sinigang. Salamat po. Thank you, kuya.
Sabi ni Kuya, sizzling sinigang. Eh, di tirayin naman natin itong sizzling sinigang. Baka may tumingin na pa ng sizzling sinigang na to. Sizzling sinigang. Asim, ang sarap. Grabe. Actually, na-miss ko to. Na-miss ko yung totoong asim ng sinigang. Ito yung, lagyan pa natin ng sauce. Gusto ko maasim yung talagang, alam mo yun, yung dating mga commercials ng mga suka, yung talagang ganun kaasim. Yung ganun, no? Nakagala kasi yung asim. Beef afritada, usually chicken afritada. Pero tinatanong ng mga tao, biglang lalabas na yung E is equal to MC squared. Ano ba pinagkaiba ng mechado? Ano ba pinagkaiba ng fritada? Ano ba pinagkaiba? Basta lahat sila masarap. Uy, matanis. Malambot. Alam mo, pinakulaan na matagal. Plus yun. So, on the sweeter side siya. So, alam mo talagang Filipinized. Now, dito ako excited. Ito yung tinatawag nilang surol. Alam mo naman kasi kapag native chicken yung ginagamit, mas malinamnam. Kahit na wala siya masyadong meat, I don't know, there's something about native chicken. Okay, this is it. Huwag na natin gamitin yung spoon. Ganda naman yung kanilang tasa eh. Yung lasa niya, ano ba to? Kasi malalasahan mo yung tanglad. Pero malalasahan mo rin yung gata. So yung, sabihin na, hindi naman siya sobrang gingery na parang magiging tinola siya. Hindi naman. Pero parang ganun nga dahil tanglad with gata. Ito! Oregano! Yung paling nalalasahan ko iba din. So, apparently, they use oregano. But local term nila ay? Kalabo. Galing, diba? Galing. Galing ng composition ng soup, I have to say. So, I think kailangan yung ma-include yung surol sa list ng kailangan yung tikman kapag dadaan kayo dito sa Camigan. Wow. It's pretty good. It's so good. So good. Grabe, sarap ng luto namin. Di ko akalain na gito kasarap yung luto namin. Buti na lang ako nagluto nito. Wala akong katulong. Ako lang yung nagluto nito. Pumunta lang ako sa restaurant, sabi ko, pahinga ng lutuan, tanglad, oregano, native chicken, gata.